Hanggang ngayon, sa paulit-ulit pong anomalya sa flood control projects mula Bicol hanggang buong bansa, wala pa ring malinaw na napapanagot sa anomalya sa flood control projects. Taon-taon mga kababayan, bilyon-bilyong piso po ang inilalabas na pera para sa proteksyon sa mamamayan. Pero ano ang tanging garantisadong nakikita natin? Bumabaha ang pera. Hindi po ang tunay na solusyon para labanan ang pagbaha. Sa Kabikolan, ilang administrasyon na po ang nagpalit mula Duterte hanggang kay Marcos. Ilang nasirang tulay at diki po ang pinalitan na. Pero pare-parehas po ang tanong ng tao, nasaan ang pangakong proteksyon? Kung may responsable pong pamahalaan at matinong sistema ng anti-corruption, dapat sana ay malinaw na po ang pananagutan. Pero ang nakikita natin ay pamilyar pong eksena. Investigasyon dito, hearing doon, press release sa kabi-kabila. Pagkatapos, wala. At hindi po ito hiwalay sa nangyayari sa iba't ibang mga rehiyon. Ang flood control projects ang isa sa pinakamalaki at pinakamadaling abusuhing budget. Magastos, madalas emergency, at makikita agad ang kalidad kapag pinasok na po ang kickback. Wala pong kalidad ang ginagawa at bogus, minsan ghost project pa. Mga kababayan, kaya hindi po nakapagtataka na halos lahat po ng whistleblower, insider at dating opisyal na kumakanta nga tungkol po sa anomalya, laging nagtuturo sa pare-parehas pong direksyon. Malaking politiko, malaking kontraktor at malaking bahagi ng budget ang nawawala at napupunta sa bulsa. Sa pambansang level po mga kababayan, sa national level, lalo nang malinaw, paulit-ulit po ang pangalan ng mga influential legislators, mga senador, mga congressman, mga kasapakat nitong kontraktor. Ito po ang kanilang malalaking mga aliado at mga priority contractor. Paulit-ulit po ang paglalabas ng ebidensya, pero paulit-ulit ding nawawala ang malinaw na investigasyon pagdating po sa tunay na accountability. Bakit ito nangyayari? Dahil sa sistema pong ito, ang flood control projects po ay hindi lang infrastructure. Isa itong pork barrel in disguise, pera na nabubulsa nitong mga politikong ito. At wala pang nagnanais na putulin po ang tubo kung kabuhayan nila po ang nakataya. Dahil dyan sila yumayaman. Ginagamit nila yan sa kanilang politika. Ang pinakamasahol dito mga kababayan, ang naiipit po sa ganitong kawalang pananagutan ay hindi po ang mga politiko, kundi ang mga komunidad, tayong mga mahihirap, tayong mga mamamayan, mga barangay na taon-taon pong binabaha, mga nanay na nagtatagal sa evacuation centers, tayo yung mga kababayan ho natin, mga magsasakang nalulunod ang kanilang mga ani, mga mag-aaral na hindi nakakapasok sa paaralan. Ito po ang tunay na binabaha, hindi lamang ng tubig, kundi kawalan po ng hustisya. Ano po ang kailangan natin? Masusi, independenteng investigasyon na may malinaw po na dapat lumabas ang tunay na embelto at dapat lumabas ang malinaw na ebidensya. Pagpapalakas po sa mga proteksyon para sa tunay na whistleblower para hindi lagi pong nauuwi sa pagbawi o pananahimik ng mga testigo. At pagdalantad ng contractor politicians na matagal nang umiikot sa mga proyektong pang-infrastrukturang ginagamit nila para sa kanilang politika. At higit po sa lahat, dapat may public pressure. Dapat walang gagalaw kung walang magtutulak po at mag-iingay. Tayo yun, tayong mga mamamayan dahil hindi yan magsasalita at hindi yan aaming mga yan kung hindi tayo magtutulak para sa paniningil. Hanggat wala pong napapanagot, hanggat hindi nababasag ang siglo o cycle ng pangyayaring ito na sasabihin nila hindi sila sangkot, wala silang nabubulsa, mananatiling kwento po ito pong mga investigasyong ito. Kaya wala tayong makukuhang hustisya. No? At sa panahon po, nakaliwat kanan ang expose at testimonya. Isa lang po ang malinaw. Hindi kulang sa impormasyon. Kulang po sa tapang na maghabol para sa pananagutan. Kaya mga kababayan, panahon na po upang muling pagtibayin ang lakas ng taong bayan. Ngayon pong Nobyembre at 30, Bonifacio Day, sama-sama po tayong lumahok sa mga mobilisasyon sa Bicol at sa buong bansa. Kung dito po sa atin sa rehiyong Bicol, ipanawagan po natin ang tunay na hustisya, pananagutan at makabuluhang pagbabago sa ating bansa. Sa harap po ng lumalalang korupsyon, pampolitikang kapabayaan
at mga programang patuloy po nagpapahirap sa sambayanan, tungkulin po nating ipakita na hindi ho tayo nananahimik at hindi tayo sumusuko para maningil. Ito po ang mga mobilisasyon sa atin sa Bicol. Meron po tayo dyan po sa siyudad po ng Naga, sa Camarines Sur. Simulang alas 9 hanggang alas 12 po ng tanghali. Magsisimula po ang marcha sa Plaza 15 Martires, papunta po sa Plaza Rizal. Kasunod po nito ang mga programa. No? Meron naman po sa Legazpi City din po sa Albay. Alas 7 din po ng umaga hanggang alas 12 din po ng tanghali. Magsisimula po ito sa isang banal na misa sa Albay Cathedral. Magmamarcha papunta po sa Pinaglabanan Monument at pagkatapos po ay may programa at pagkunturang pagtatanghal. Ngayon mga kababayan, bakit kailangan nating sumama? Bakit kailangan nating makisabay sa ganitong klase ng aktibidad? Para ipakita po na pagod na tayo sa korupsyon at katiwalian, para manindigan tayo mga kababayan para sa kapakanan ng mamamayan at susunod na henerasyon, para igit din natin ang tunay na pag-unlad, hustisya at transparency and accountability, at para gunitain ang diwa ni Andres Bonifacio, ang kanyang tapang, ang paglaban, at pagmamahal sa bayan. Tayo po ang lakas. Tayo po ang bayan. Magkita-kita po tayo sama-sama. Ibahagi po itong iba nating mga impormasyong ito. Isama po natin ang mga kapamilya, ang ating mga kaibigan, ang kapitbahay. Kapag nagsama-sama po tayo, hindi tayo matitinag. At tayong mga kababayan, kapag nagsama-sama tayo, tsak, may mananagot. Kaya ang panawagan natin dyan, lahat ng sangkot dapat managot.